Quiz! Uy, ano yun? Ano ba yung sasabi niyong add-ons? Add-ons? Ano ba yan? Para sa video ba natin yan? Oo, quiz. Ayan, so ang add-ons na sinasabi namin dito is ang harness. Para saan ba yung harness na yan, Ayan, quiz? so magandang tanong yan. So ang harness po is madalas ginagamit namin to sa mga Fortuner or kung magko-quad setup kami. So ano nga ba ang gamit ng harness? Ang harness po is malaking tulong to para kung sakaling magkaroon man ng problema sa linya ng projector namin, isang unang puputukin niya is ang fuse ng harness. So walang dahilan para masira ang battery or ang ibang linya ng engine bay. So next doon is ang relay. Ayan. Para saan ba yung relay na yan, quiz? So ang relay is madalas ginagamit namin to pagka medyo problematic talaga yung mga sasakyan. Like na kung ayaw mag-high beam, ayan, so ginagamitan namin siya ng relay. At syempre, hindi mawawala dyan ang nut and bolt. Ayan. Para saan yung nut and bolt natin, quiz? So quiz, ang nut and bolt na to is pili lang to yung mga paglalagyan namin. Like ng mga high ace or ng mga ibang kotse na mababa ang bolt type tapos pinagkakasya natin ng S2 projector. So ginagamitan natin siya para ma-fit namin ng maayos ang malaking projector natin like ng 3.0 na projector natin na S2. So binubutasan namin yung mismong bowl nun para ma-fit lang namin yung puwet ng S2 namin. So doon mapasok ang pagre-retrofit or yung malawakang idea or diskarte ng mga kasama natin dito. So yun, bukas sa pagbubutas ng bowl type para lang ma-fit namin yung S2 projector headlight is malaking tulong din yun para yun nga, hindi tumama yung lente ng projector natin dun mismo sa lente ng assembly or ng headlights. Quiz, ano pa bang mga add-ons nyo maliban dyan? Ayan, so maliban sa mga ipinakita ko ngayon, like eto nga harness, relay, and nut and bolt. So bukod dito is meron kaming tinatawag dito na dechrome. Yun nga, kung gusto naman ng customer na ipaitim yung bowl ng kotse niya or ng headlights niya, so dun pa lang tayo magdi-dechrome or iitiman natin yung mismong bowl. So bukod din doon, meron kami ditong nati-charge din kami ng, or kasama rin sa add-ons, yung steel bumper and ang permasil. Like na lang ng ginawa namin kanina na Trailblazer na naka steel bumper and naka permasil din. So bakit nga ba kami nag-add ng steel bumper? So alam naman natin yan na hindi naman kasi namin mabubunot ang headlight kung hindi namin tatanggalin ang steel bumper. And syempre yun nga, medyo mahirap talaga and kakain talaga ng matagal na oras pagka naka steel bumper. So kaya kami nag-charge ng steel bumper and so yun nga, dito is yung mga customer namin, pinapaalam din namin sa kanila kung ano ba yung mga ilalagay namin na ganito, na ganyan. Syempre para alam din nila kung ano ba yung mga pinaglalagay namin or yung mga add na binabahay nila or yung add-ons na dinadulog namin sa auto nila. And syempre, yun nga, syempre ganyan naman may transparent dito para din malaman din naman ng mga customer na yun nga, wala kaming tinatago sa kanila. And syempre, hindi rin naman namin lalagyan yung mga kotse na hindi na kinakailangan ng ganitong add-ons. Yes, hindi namin yan nilalagyan. Pagka kinakailangan lang talaga. And yun nga, so sana is nasagot ko quiz yung katanungan mo kung para saan ba yung mga add-ons. And syempre, para sa video nga yan, di ba? Yes. Kaya syempre, para malaman din ng mga viewers natin kung para saan ba yung mga add-ons din na nilalagay namin. At syempre, hindi ko rin sasabihin yung presyo ng mga to. Mag-inquire na lang kayo para malaman nyo. Yun nga, yun lang naman yung babayaran nyo. Sa iba naman, sa labor, wala na kayo ibang babayaran. Basta mag-avail kayo ng product namin, automatic, ang product lang po ang babayaran nyo. Syempre, sa Demon Eye naman, libre lang to kasi yun nga, Edge Shroud, libre lang din yun. Wala kayong kailangan bayaran. Basta maglalagay kami ng Demon Eye. Pwera na lang kung Demon Eye lang ang i-avail ninyo. Pero kung mag-avail din kayo ng product namin is free lang ang Demon Eye, pati yung Shroud and yung labor, syempre. And yun nga, pati ang pre-check-up, baka may mga customer kami dyan na yun nga nababahala, gustong-gusto na magpa-check up kasi iniisip nila baka may bayad. Kung hindi naman po, hindi pa naman po umabot ng deadline sa warranty natin is pwede pa rin naman kayong magpa-check up dito. Free check up lang naman yan. Kung mga kinakailangan i-reinforce, syempre i-reinforce namin yan. So ayun lang, and sana nga is nasagot ko yung mga tanong nyo. Eh syempre ang tanong mo ko is kung para saan nga ba ang mga add-ons. So bago mo ikat yan, ano ba yung pinakamalupit na add-ons natin dito sa customer na hindi pa pwedeng kalimutan nila?
Ano nga ba yung dito. guys? Tutok mo dito, tutok mo dito. Bubuksan natin to. Ayan. Bossing!